Isang magandang araw po lang Martes, August 25 na po, 2026. Ngayon po mga kababayan ay meron pa rin tayo na pinaka-latest na weather update sa lagay ng ating panahon. Kahapon po ang bagyong Obet ay pumasok ho sa ating Philippine Area of Responsibility at kaninang alas 2 ng madaling araw ay lumabas din po ito. Ito po ay walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa pero hinahatak pa rin niya o pinapalakas ang habagat o southwest monsoon. Samantalang may dalawa pang bagyo, no? Etong tropical storm dito po sa may east of Central Luzon at yung dati pong bagyong Neneng. Alamin ho natin lahat ng mga detalye pero yan, bago natin simulan, huwag niyo kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating update para mas marami po ang makapanood. Ako po muli, si Kuya Francis, ang inyong kaibigan, araw-araw po nakasama sa lagay ho ng ating panahon. Ngayon, alamin muna natin, tutukan muna natin ito nga pong bagyong Obet. Kahapon ho ay pumasok ito ng saglit sa ating PAR at hindi naman nagbigay ng wind signal sa ilang bahagi ng ating bansa. Walang naging direktang epekto. Huli ho itong namataan 1,185 kilometers east northeast of extreme northern Luzon. Take note, nasa labas na ng PAR, may lakas ng hangin po na umaabot sa 165 kilometers per hour at may bugso na 205 kilometers per hour. Ang naman niya, ang pagkilos naman po niya pa west-northwest sa bilis po na 20 kilometers per hour. Ngayon, itong isang bagyo naman o tropical storm ay halos sumusunod po sa direksyon po nitong tinatawag natin na Typhoon Obet. At mangyayari pa rin yung tinatawag ho natin na pag-merge o pag-iisa ng dalawang bagyo. Yung isang mahina, sasama sa mas malakas na bagyo, pero ganito po ang mangyayari. Dahil nga po itong tropical storm na ito, may international name po na Atsari, meron pong lokasyon na 1,765 kilometers east of Central Luzon. Meron pong hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour at merong bugso na umaabot sa 80 kilometers per hour. Sa mga susunod po namang araw, mga oras, ay babalik ito sa pagiging tropical depression. Kapag naging tropical depression na ito o kapag mas humina pa, sasama na lamang siya dito sa trap o yung pinaka-extension po ng hangin ng Typhoon Obet. So mag-iisa sila at masusunod pa rin yung sinabi natin sa update ko na Fujiwara effect. Samantalang ito namang isang bagyo, dating bagyong Neneng, actually tagal na nito, hindi pa rin po nawawala. Meron po yung international name na Gainari. May lokasyon na 505 kilometers dito po sa may northwest of Itbayat, Batanes. May lakas na lamang ng hangin 45 kilometers per hour at may pagbugso sa 55 kilometers per hour. So tatlong bagyo pa rin ang ating minomonitor pero walang direktang epekto sa ating Philippine landmass o sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero ang habagat naman ang kanila pong tinatarget ngayon o pinapalakas. Pero huwag kayong mag-alala kasi yung habagat ho, hindi na ho ito lalakas kasing lakas nung mga nakaraan. Kahit po ito ay nasa typhoon category, yung bagyong Obet, medyo mas malayo naman siya kung ikukumpara nung mga nakarang bagyo na nagpalakas dito sa habagat. So ngayon, nasa sustainability pa rin ang lakas niya. Kung ano yung lakas ng habagat ngayon, hindi na po ito lalakas pa sa pinaka-peak, yung almost occasional rains o yung araw-araw na pag-ulan simula umaga hanggang hapon, hindi na ho yun mangyayari. Alamin natin ngayon yung mga lugar po na apektado ng habagat. Yung yellow warning muna, alamin ho natin. Nakataas ang yellow warning po dyan po sa may Batanes ngayong hapon ho ng Martes hanggang bukas po, Miyerkules ng hapon, na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Meron din tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Zambales po, kasama ang Bataan at Occidental Mindoro. So kung mapapansin nyo, kakaunti na lamang yung mga lugar na naapektuhan ng habagat o ng southwest monsoon. Pero hanggat nasa monitoring system o nasa monitoring domain natin, eto nga pong bagyong Obet, ay hindi pa rin po tayo pwedeng maging kampante. Alamin naman natin, naglabas ho ang Pag-asa ng tinatawag natin na forecast weather condition. So ito yung kabuuan ng magiging lagay ho ng ating panahon sa mga susunod po na mga oras. Sa area po mga kababayan ko, lalo-lalo na po dito sa parte ng Metro Manila, kasama po ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, kasama po ang Central Luzon, the rest ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal. Meron pa rin tayong aasahan na maulap na kalangitan na merong scattered rains and thunderstorms dahil po sa habagat o southwest monsoon. Pero madalas sa hapon na lamang yon at kung minsan extension na lamang po yung sa gabi. Dahil nga po nandyan pa rin ang bagyong Obet,
naka-steady pa rin dito ang habagat o southwest monsoon. Pero tandaan ho ninyo, 3 araw hanggang 5 araw na walang bagyo. Pagkatapos nitong mawala, hihina naman po ang habagat o southwest monsoon at mangyayari yung tinatawag natin na monsoon break, yung pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat. Pero ngayon ho ay meron tayong pinaka-latest na update. Naglabas ho kasi ang Pag-asa ng tinatawag po natin na tropical cyclone threat potential. Pero ito yung good news kasi itong 3 bagyo na ito, sabay-sabay ho yan nalalabas ng ating Philippine monitoring system, no? Ng ating monitoring domain. Dahil hahatakin yan ng Typhoon Obet. Pagkatapos pong mawala niyan sa ating monitoring domain, sa ating makalayo po yung 3 bagyo na yan, meron naman pong panibagong sama ng panahon na madedevelop. So, sinasabi ko to para mas makapag-ready po tayo at sa nilabas ho ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential sa pagitan ng August 25 hanggang August 30, dito po sa area na yan, may mabubuo po na low pressure area na katamtaman o medium chance ang tsansa para ma-develop po bilang tropical depression. And then, pagdating po ng August 31 hanggang sa September 6, so ito ay pagpasok pa naman ng Setyembre, maging handa na lamang po tayo, pade-develop bilang high chance na low pressure area at papasok dito sa parte po ng Northern Luzon. So, bagamat may mga senyalis tayo ng sama ng panahon, pwede pa naman yung magbago. Depende sa magiging sirkulasyon po ng hangin. Ang mahalaga dito ay yung humina o mawala po ang epekto ng habagat. Para naman, yung mga kababayan po natin dito sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas ay makapag-asikaso, no? Makabawi po, makaahon sa naging sanhin o pagbabaha dulot ng habagat ng mga nakaraang mga araw. Nalalabing bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao, mga localized thunderstorms naman ang ating ibabantayan dyan at imo-monitor. Paalala ko ho, lagi magdala ng payong jacket kapote, panlaban ho sa mga biglang bugso ng mga pagulan dulot ng habagat. Pabago-bago ang ating panahon, so kailangan lagi kayong updated sa lagay ng ating weather. Yan muna ang update natin. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.